Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Makaupo tayo sa hapong ito. So, purihin ang Panginoon. So today, ngayon ay 4:25. So meron tayong, kung merong mga isang oras na pamamahayag ng salita ng Diyos or less than, and then pupusit tayo sa feet washing. No, sa sandaling ito ay salamat sa Panginoon at kanina ay binigyan natin ng pansin about the ultimate sign of the Messiah, ang pinakahuli at pinakamahalagang sign na ipinakita ng Messiah na kung wala ang bagay na ito ay magiging walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay na tanda na kanyang pinakita. And I just realized, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay malimit siyang nangungusap about patungkol sa kanyang resurrection. In fact, sa Book of John, sabayan niyo munang mangusap ako ng ilang mga bagay para makita natin yung kabuuan ng kaisipan na ating binibigyan ng pansin kanina. Sa Book of John chapter 2, sa verse 13 ay pinakita ron na ito ay the first Passover, yung cleansing of the temple. Kung nyo mapapansin yan, kung magiging pamilyar kayo sa Book of John, ang ating Panginoon ay throughout His ministry, so kung ang ating Panginoon ay meron siyang, ang tagal ng kanyang ministry is 3 years or 3.5 years, ay makikita natin na ang ating Panginoon, kung ito'y 3 taon, ay most probably makikita natin na merong 3 Passover siya na napagdaanan throughout His 3 years ministry. So yung first Passover, second Passover, at yung third Passover, at yung huling Passover ay yun yung panahon na siya mismo ang naging Passover. Di ba? Nakukuha niyo ba ako? So pag pinag-usapan ng Passover, ay ito yung commemoration nila sa paglabas nila sa Egypt. Yung tinatawag na Exodus. So, at usually ang Passover ay month of Nisan. Yung month of Nisan ay ito yung sa sacred calendar nila ay ito yung first month, yung pinaka-unang buwan nila. Yung unang buwan ng Nisan ay yung ika-14th noon, yung 14th noon, pagdating ng gabi ay 15 na rin, yun yung araw ng kanilang pagkain ng kordero ng Paskwa in commemoration doon sa Passover na ginawa sa Egypt. So, since then ay nagpatuloy ito na ginagawa nila every year. At dito sa chapter 2 verse 13, ang heading dito ng aking Bible na ginagamit is the first Passover. Ibig sabihin, ito yung unang Passover na pinuntahan ng ating Panginoon na siya ay nasa ministry na. Diba? So, meaning to say, ang ating Panginoon ay nabaptize sa River Jordan. Hindi ko natingnan kung anong partikular na buwan yung kanyang baptism. Pero pinakita rito, malinaw naman sa verse 13 ng chapter 2, ay the Passover of the Jews was near.
and Jesus went up to Jerusalem. So ito ay first Passover na ang ating Panginoon ay nasa kanyang ministry na. So pagdating niya doon sa templo, at habang papalapit na ang Passover, ay nakakita siya doon sa templo ng mga nagbibili ng oxen, selling oxen, sheep, doves, and money changer seated at their tables. So naroon, nakita niya usually ay ito yung ginagawa, naging paraan na rin ito ng ilang mga ngalakal na makabenta sila sa panahon ng Passover. Dahilan, yung mga nanggagaling sa malayo ay hindi na sila nagdadala ng mga tupa, hayop, kundi pagdating doon ay doon na lamang sila bumibili. In fact, ito'y nasa batas naman na inilagay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. So, sinamantala ng mga negosyante dito yung panahon ng Passover. And usually, ay kagaya ng sinabi ng Panginoon, na sabi niya, ang bayang ito ay sinasamba ko ng kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang puso ay wala sa akin. Meaning to say, ang kanilang mga ginagawa ay tradition lang, dahilan na lamang sa kinaugalian, pero wala na ang totoong pagsamba sa Diyos. At ang mga merchandise o mga negosyante sa panahon ito ay sinasamantala na nila para kumita sila ng pera at inaabangan na nila ang panahong ito. So nang makita niya yung mga selling of oxen, sheep, doves, and money changer, ay ang kanyang ginawa as they sit in their table, ay kumuha siya ng isang panghagupit at kanyang itinaboy, he drove them out out of the temple with the sheep and the oxen. He poured out the coins of the money changers and overturned their tables. So makikita ninyo parang hindi magandang ugali yung pinakita ng ating Panginoon. Bakit niya pinagtataob yung mga money changer, pinalayas yung mga nagtitinda ng tupa at mga baka na naroon, at kanyang sinabi, sabi rito sa verse 16, and those who were selling doves, yung mga nagbebenta ng mga turtle doves, sabi niya, take this, verse 16, take these things away. Stop making my Father's house a place of business. So, ibig sabihin, ang mga tao ay naparito na lamang hindi na para sa pag-alaala ng kanilang paglaya sa Egypt. Dahilan ito ay ilang libong taon na rin ang nakalipas. At nangyayari na lamang ito ay parang kaugalian na lamang. So, yung tunay na pagsamba ay nawala na. Kaya makikita natin ang ating Panginoon na nagpasimulang nagsabi sa mga sunod na chapter, ang Diyos Ama ay naghahanap ng tunay na mananamba. Amen? Ang Diyos ay naghahanap ng true worshiper. Yung real worship. Yung worship in reality. Pagsamba sa realidad, hindi by tradition, hindi by dahilan lamang sa ito'y petsa na dumarating. Well, yan ang nakaugalian ngayon. Pagdating ng ganitong petsa, ay then, aalalahanin nila ang ganitong bagay. Pero, sabi dito, and his disciples remember that it was written
zeal for your house will consume me. Yung sikap para sa bahay ng Panginoon ang siyang nag-aalab sa ating Panginoon that consume me, sabi rito. Verse 18, the Jews then said, sabi ng mga Hudyo sa kanya, what sign do you show us as your authority for doing these things? Sabi niya, anong tandang ipapakita mo sa amin na ikaw ay merong karapatan na gawin ang ganitong bagay? What authority, sabi niya, what sign do you show us as your authority for doing this? So imagine, matagal na nilang ginagawa ito. Inalapasadan ng ating Panginoon ay darating at pagdating niya ay sasambulat niya yung mga money changer na ito. Pero pansinin niyo ang verse 19 na sinabi ng ating Panginoon. Verse 19, Jesus answered them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Ang tanong dito, what sign, di ba? What sign do you show us? What sign? Anong tanda ang ipapakita mo sa amin na meron kang authority sa ganitong bagay? And Jesus answered and said, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews then said, sabi nila, 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? 46 years na nirebuild o pinaganda ang templo na ito. Well, alam natin ito ay nagpasimulang itayo nung paglabas nila galing Babylon. But unfortunately, hindi po ito natapos kagad na ilagay lamang ang foundation at lumipas ang ilang pong taon, probably na sa mga 70 to 80 years, bago nila nagpasimula uling itinuloy yung rebuilding na ito ng temple o ng wall na hanggang sa natapos ang wall. At yung temple ay natapos ilang taon nang nakalipas dahilan merong mga hari na nagpatigil ng construction nito. Pero sabi ng mga Hudyo, it took 46 years to build this temple, and will you raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of his body. So anong tinutukoy niya rito? Resurrection. Diba? Ang pinapakita niya rito is resurrection, not the temple, the literal temple, kundi ang kanyang katawan. His body. Na nakita natin doon sa Numbers chapter 17 na sa loob ng magdamag ay nanalinsing, nagbud, nagblossom yung almond rod at nagbunga ng isang ripe almond sa loob lamang ng buong magdamag. At kaya nagulat yung mga tao dito na sabi niya, the Jews, sabi niya, he was speaking of the temple of his body. So when he was raised from the dead, his disciples remembered that he said this, and they believed the scripture and the word which Jesus had spoken. So, nakita natin yung mga sign na kanyang pinapakita ay nakatuon siya doon sa pinakahuling sign or the ultimate sign of the Messiah, which is the resurrection. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo, ang bagay na ito ng ating Panginoong Jesus ay nabuhay sa mga patay. Hindi ito, bagamat ang balita ay
iniba nila, pero ang Diyos ay nagbangon ng witnesses, ng mga apostles, na naging witnesses, na nagpatotoo na ang ating Panginoon ay buhay. Nakasama nila siya ng 40 days. Nakasama nila ang ating Panginoon, kumakain, nakikita nila dumarating ang Panginoon, na buhay ang Panginoon, pinapakita ang nail prints sa kanyang kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran para ipakita na siya nga ito, siya ay buhay, siya ay hindi isang ghost na nagpapakita sa kanila. So, napakainam mga kapatid na makita natin na ang pinaka-ultimate sign na pinakita ng ating Panginoon is about the resurrection, and it caps, ito yung nag-cap ng lahat ng mga bagay na sign na kanyang ibinigay, na kung wala ang sign na ito ng tinatawag na pagkabuhay ng ating Panginoon, ang lahat ng bagay na kanyang ginawa, pinakita, perform, lahat ng ito ay mawawalan ng saysay. Kaya't nang ang mga alagad doon sa Luke chapter 24 ay habang sila ay naglalakad, sabi rito ng chapter 24 verse 13, sabi rito, and behold, two of them were going that very day to a village named Emmaus, which was about 7 miles from Jerusalem. So, itong araw na ito, yung araw na yan, yung tinatawag na that very day, that very same day, yan yung araw nung umaga, ay yun yung balitang kumalat sa mga alagad, nakarating sa mga alagad na sabi ng anghel, wala siya rito, siya'y nagbangon sa mga patay, puntahan ninyo ang kanyang mga alagad, ibalita ninyo ang bagay na ito, at pumunta kayo sa Galilea at makikipagkita siya sa inyo sa lugar ng Galilea. He's not here. Sabi niya, huwag niyong hanapin ang buhay sa gitna ng mga patay. Ito yung statement na yun, at ito yung nagpasimulang gumulo sa kaisipan nila, at nag-aagam-agam sila. Totoo ba na siya'y wala, siya'y nabuhay? Sabi rito, and verse 14, and they were talking with each other about all these things which had taken place. Nag-uusap sila. And while they were talking and discussing, ano sabi diyan? Jesus himself approached and began traveling with them. Amen. So, ang Panginoon ay lumapit sa kanila, at sabi rito, at nakipag-discuss sa kanila. At sabi rito ng pangungusap, and they were talking with each other about all these things, and which had taken place. While they were talking, discussing, Jesus himself approached and began traveling with them. But their eyes were prevented from recognizing him. Ang kanilang mga mata ay hindi nakakilala sa ating Panginoon. And while they were talking, sabi rito, and he said to them, what are these words that you are exchanging with one another as you are walking? And they stood still, looking sad. Sila'y tumigil at nagsabi, ang sabi ng verse 18, one of them, named Cleopas, answered and said to him, are you the only one visiting Jerusalem and unaware of the things which have happened here in these days? Sabi niya, ikaw ba ay isang estranghero, isang bumisita lang sa Jerusalem at hindi mo alam ang mga bagay na nangyari? Sabi niya, sa araw na ito,
o yung mga araw na nagdaan na tinutukoy niya, yung kamatayan ng Panginoon, yung pagkalibing, at yung gumulat na balita na siya'y wala sa libingan. At ang ating Panginoon ay nagkunwaring nagtanong at sabi niya, what things? Ano yung mga bagay na yan? And they said to him, the things about Jesus, the Nazarene who was a prophet, mighty in deed and word, and in the sight of God and all the people. And now, and how the chief priests and our rulers, sabi niya si Jesus, na isang propeta na taga Nazaret, isang propeta na kilala sa salita at sa gawa, makapangyarihan sa harapan ng Diyos at sa lahat ng mga tao. Paano ang mga punong saserdote at mga pinuno siya ay ibinigay sa kanilang kamay at siya'y hinatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Verse 21, sabi riyan, but we were hoping that it was He who was going to redeem Israel. So ito yung nasa kanilang kaisipan. Kami ay umaasa na siya ang magliligtas sa amin at magtutubos sa Israel. At sabi rito, indeed, besides all this, it is the third day since these things happened. At nagbalik tanaw lahat sa kanilang sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad na 3 araw siya ay mabubuhay. So makikita natin, the ultimate sign ay binigay ng ating Panginoon, hallelujah, is none other than the resurrection, at siya yung high priest na pinapakita na pinili ng ating Panginoon as Aaron was chosen as a high priest. At ang pagkapili sa kanya ay sa pamamagitan ng isang tanda na siya nga ay pinili ng Diyos. Paano pinakita ng Diyos na si Aaron ay kanyang pinili? Sa pamamagitan ng tungkod na patay na binigyan ng buhay. Diba? At gayon din ang pagpapakita na si Jesus ay siya nga yung chosen one, siya nga yung holy one, siya nga yung chosen one na kanyang pinili para sa ganitong gawain. At siya ay siya yung high priest. Not in the order of Aaron, but in the order of Melchizedek. See? So kung kay Aaron ang naging tanda ng Panginoon, nasabi niya, yung almond rod na nag-bloom, na nag-blossom at nagkaroon ng ripe almond, ay sabi niya, ibalik mo doon sa Ark of the Covenant, ilagay mo doon sa loob niya, at kasama nung mana na nandun sa pot, at yun ay bilang patotoo. Alam nyo, ang pinakita doon, if I will read once more yung Numbers chapter 15, or 17 rather. Numbers 17, sa verse 8, sabi ron, now on the next day, Moses went into the tent of the testimony, and behold, sabi niya, narito, ang tungkod ni Aaron ay nasasambahayan ni Levi ay nanalingsing, nagbunga, namulaklak, at nagbunga ng mga hinog na almonds. At sabi nito ng verse 9, Moses then brought out, inilabas niya, pero pagdating sa verse 10, the Lord said to Moses, put back the rod of Aaron before the testimony to be kept as a sign, bilang sabi niya, upang ingatang pinakatanda laban sa mga anak na panghihimagsik. Ito ay tanda para sa mga rebelde. Tanda para sa mga naggustong nagtatanong kung siya ba talaga ay pinili ng Diyos.
a sign against the rebels, that you may put an end of their grumblings against me, so that they will not die. So, para tapusin na ang usap-usapan, sino ba talaga? Then ang Diyos ang nagpasya. Tinapos niya ang kanilang grumblings, ang kanilang pagrereklamo, at inilagay niya ang Diyos ang nagpasya, si Aaron ang aking hinirang para sa priesthood. Gayon din naman, as I mentioned kanina, bago ang ating Panginoong Hesus ay bumangon, ay dumating napakaraming bumangon na nag-aangkin that they are somebody. Nagtatawag ng mga disciples sa likod nila. 400, sabi pa nung account ng Book of Acts. But at the end of the day, nangalat sila, at napatay, at nawalan ng saysay. Pero, ang ating Panginoon, iniisip nila na ganun din ang mangyayari. Kapag namatay ang leader na ito, tapos na ang mga disipulo. But, hindi ganun ang nangyari. Nang namatay ang ating Panginoon, ay mas lalong lumaki at lumawak ang gawa ng Panginoon, not just only in Jerusalem, kundi sa mga susunod pang mga lugar at mga bansa. At sa halip na mamatay at pigilan sila, ay lalo pa nilang napuno ang Jerusalem ng kanilang mga aral at turo na ipinapakita nila ang ating Panginoon ay buhay. Now mga kapatid, pinapakita rito na kapag ito'y gawa ng Diyos, walang sino mang makakapigil. Amen? Walang sino man na makakapigil. At the end ay makikita na lamang nila, sabi pa ni Gamaliel, sila ay nakikipaglaban sa Diyos. So iniisip nila na Jesus will be counted as those person na bumangon bago ang ating Panginoon dumating. Pero nagkamali sila. At ang tawag nila sa mga alagad, they turned the world upside down. They filled Jerusalem with that kind of teaching. Now mga kapatid, nais kong mangusap ng ilang bagay bago tayo mag-proceed sa ilang bahagi nating gagawin. Gusto kong puntahan ng 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 10. Dito sa verse 14. Sa verse 14 ay sabi rito, therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men, you judge what I say. Verse 16. Is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread which we break a sharing in the body of Christ? So, ang pinakita rito ni Apostol Pablo ng kanyang sulat, pinakita niya na layuan o takasan ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. So, ang pinapakita na idolatry ay yung pakikisama doon sa mga gawa, sa mga pagsamba, pakikisama sa kanila. Pero, sabi niya rito, verse 16 is not the cup of blessing which we bless. Yung saro ng pagpapala, the cup of blessing na ating binibless. So makikita natin na
Ang alak at ang tinapay, ito ay sumisimbolo, ito ay binibless, ito ay pinopronounce ng blessing. The cup of blessing which we bless is a sharing in the blood of Christ. So, ito ay nagre-represent ng tunay na bagay, tunay na ating pakikibahagi sa dugo ng ating Panginoon. Alam niyo ba yan, mga kapatid, that we are sharing in the blood of Christ. We are sharing in the blood of Christ. And it's not the bread which we break, a sharing in the body of Christ. Now, yung kaisipang ito ay ito mismo yung statement ng ating Panginoon kung saan ang mga disciples, karamihan sa mga disciples were stumbled. Sila ay natisod at hindi na sila sumunod sa ating Panginoong Hesus. Ito yung nasa John chapter 6. Sa John chapter 6, bago ang mga disciples ay mag-walk out sila at hindi na sila sumunod sa ating Panginoong Hesus, ay ito muna ang mga statement na sinabi ng ating Panginoon. Dahil nagtatanong sila ng sign, di ba? Doon sa chapter 6, sa verse 26, ang mga alaga or ang mga disciple na ito ay nagtatanong sila ng sign. Pero ang ating Panginoon, ang pinakita niya, sabi niya, kaya kayo naparito ay hindi dahil nakakita kayo ng sign, kundi nakakain kayo ng tinapay at kayo nabusog. Pero, sabi rito ng sumunod na panghusa sa verse 30, so they said to him, what then do you do for a sign? Ngayon, sabi niya, ano ang ipapakita mo sa amin bilang tanda so that we may see and believe you? What work do you perform? Ano ang gawain na iyong gagawin? Our fathers, ang aming mga magulang sa ilang, gaya na nasusulat, binigyan sila ng tinapay mula sa langit at sila'y kumain. Sabi rito. But Jesus then said to them, verse 32, truly I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. So, ngayon ang tinutukoy na ng ating Panginoon na hindi lamang ang nangyari doon sa ilang, kundi ang sabi niya, but it is my Father who gives you the true bread out of heaven. Now, ang tinutukoy niya na rito, hindi na ang wilderness manna, kundi ang ating Panginoon. Verse 33, for the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Ang tunay na tinapay ng Diyos ay siya na nanggaling sa langit at ibinibigay sa inyo na nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Well, ito'y ang ating Panginoong Hesus na. At sa pagpapatuloy, ang mga tao ay nagsabi, bigyan mo kami ng tinapay na yan. Dahil nagpasimula na ang ating Panginoon, nagsabi sa kanila, sabi niya, dito sa pangungusap, sa verse 41, therefore the Jews were grumbling
verse 35, taas muna natin sa verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Sino man na lumalapit sa akin, ako ang tinapay ng buhay. Siya na lumalapit sa akin ay hindi magugutom. Siya na sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. At ang mga tao ay nagbulong-bulungan. At sinabi niya sa verse 41, sabi niya, because he said, I am the bread that came down from heaven. Sabi niya, kilala ko siya, kilala natin ang tatay at nanay niya, at kung sino-sino siya. Pero nang ating Panginoon ay magpasimulang malaman ang kanilang mga kaisipan, sa verse 47, Truly, truly I say to you, he who believes in me has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. Kumain sila ng tinapay pero sila'y namatay. This is the bread which comes down from out of heaven, so that the one may eat of it and not die. And I am, sabi niya, upang sila'y kumain ng tinapay na ito, at sabi niya, at sila ay hindi mamamatay. Glory to God. Napakainam ng tinapay na ito. Ang tinapay na ito ay magdadala sa kawalan ng kamatayan. At ang mga tao ay gulong-gulo, anong klaseng tinapay ito? Pero sinabi niya, I am the living bread that come down out of heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever, and the bread also which I will give for the life of the world is my flesh. It goes deeper and deeper. Lumalim na lumalim, at lalong naguluhan ang mga Hudyo na nagsasabi. Sabi niya, then the Jews began to argue with one another, saying, how can this man give us his flesh to eat? Verse 53, Truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in yourselves. Sabi ng Panginoon, maliban na kanin ninyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Nangusap siya ng napakabigat na pangusap. Ang kumakain ng aking laman, 54, at umiinom ng aking dugo, ay may buhay sa kanila, ay may buhay na walang hanggan. At aking ibabangon sila sa huling mga araw. Amen. Ano sabi yan? He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Mga kapatid, dito ay inugnay ng ating Panginoon na kung paano ang ating Panginoon ay nabuhay na mag-uli. Siya ay nabuhay na mag-uli. Ay kanyang inugnay at pinakita niya ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at ibabang ko sila sa huling mga araw. For my flesh is true food and my blood is true drink. Wala nang may katwiran pa yung kumbaga nahuli na nila sa salita mismo mula sa bibig ng ating Panginoon. Nagsabi siya, ang aking dugo, ang aking laman, ay inyong kanin at inumin ng aking dugo. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain sa aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Well, ano pa nga naman ba ang
hahantayin mong pangungusap ng ating Panginoon. Mula na sa kanyang bibig mismo, nagsasalita siya ng ganitong bagay. Yan ang dahilan. Pagkatapos niyang sabihin ito, marami sa mga alagad niya. Sabi dito ng verse 59, these things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. Therefore, many of his disciples, when they heard this is a difficult statement. Who can listen to it? But Jesus is conscious that his disciples grumbled at this and said to them, does this cause you to stumble? Ito ba ay nagpatisod sa inyo? Ano kapag inyong nakita ng anak ng tao ay umakyat kung saan siya naroon sa pasimula? He goes. Hallelujah. At ang mga tao ay nasabi rito. At ang mga tao, verse 66, as a result of this, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. But brothers and sisters, alam niyo ba na tayo ay totoong kumakain ng kanyang laman at umiinom ng kanyang dugo? Alam ba natin yan na we truly eat his flesh and drink his blood? Well, ito ay isang figurative na pangungusap. Pero ang tinutukoy dito ng ating Panginoon is sharing of his blood. Pakikisama sa kanyang dugo at pakikisama sa kanyang laman. Well, ang bahaging ito ay pinakita niya pagkatapos na ang mga alagad, marami sa mga alagad ay nagsipag-alisan. Ang sabi ng Panginoon sa verse 67 sa mga alagad, sabi niya, kayo, wika niya sa mga alagad. Sa 12, tingnan natin sa Tagalog. And sinabi ni Jesus sa kanila, sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Kagaya nila? Pero sumagot sa 68, si Simon, sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami paroroon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. Well, ang ating Panginoon ay hindi siya nagpaliwanag, pero si Peter ay naintindihan niya kung ano ang bagay na ito na kaniyang ipinapahayag. Nakilala niya. And brothers and sisters, alam natin, ng tinutukoy na katawan na laman ng ating Panginoon, ay ito'y ang bawat isa na magiging kabahagi ng katawan ni Kristo. At sa pamamagitan ng pagkain ng kanyang mga salita, ng kanyang utos, ng kanyang kalooban, ay ang isang tao, anong sabi ng ating Panginoon? Sa kanyang pangusap sa chapter 8, verse 31 ng chapter 8 ng book of John. So Jesus was saying to those Jews who believe in him, if you continue in my word, then you are truly disciples of mine. Kung kayo ay magpapatuloy sa aking mga salita, ay kayo ay aking tunay na mga alagad. Well, mga kapatid, tayo, ang ating mga bagay na sinasagawa, ito ay pawang simbolo at nagre-represent ng isang tunay na bagay na ugnayan ng Panginoon at ng mga mananampalataya. Dahilan ng ating pagkain ay walang iba kundi ang kanyang mga salita.
Ang sabi ng ating Panginoon, not by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God, man shall live. Totoo na ito ay ating pagkain. Ang tinutukoy dito ay ang spiritual na buhay na meron ang mga mananampalataya. Kaya hindi sapat na ikaw ay kumain ng tinapay lamang. Hindi sapat na ikaw ay kumain na kung wala ang salita ng Diyos na siyang buhay ng iyong spiritual na pagkatao, well, ikaw ay mamamatay. Do you get my point? Ikaw ay mamamatay spiritually. Ito yung bagay na nangyari dahilan ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos sa pasimula pa. Ang sabi ng Panginoon, sa araw na kayo kumain yan, sa araw na yun kayo ay mamamatay. The very day na sila ay bigyan ng pansin ang salita na hindi galing sa Diyos, right then, ang tao ay nagkaroon ng paghihiwalay sa Diyos. Now, makikita natin sa bahaging ito. Tayo ay, sabi roon, balikan natin yung 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10. It's not the cup of blessing which we bless, a sharing in the blood of Christ. Ito ay, alam natin na ang pag-inom na tinutukoy ng ating Panginoon ay hindi isang literal na pag-inom ng dugo. Ito ay ang pagdating ng Espiritu ng Diyos, ng Holy Ghost, ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Is that right? Kaya sabi rito ng 1 Corinthians chapter 12. Sabi rito 1 Corinthians chapter 12, verse 12, for even as the body is one, and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also in Christ. Sabi niya, sa Tagalog kung paano ang katawan ay isa, ang katawan ay isa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan, gayon din naman si Kristo. So ang bawat isa sa atin ay kabahagi o isang bahagi ng katawan ni Kristo. Kabahagi ng katawan. So ikaw at ako ay parte ng katawan ng ating Panginoon. Diba? So, ang pinapakita rito ay kung kanina minention ko na ang tanging paraan upang yung resurrection ay maging inevitable, ang tanging paraan ay Okay. So tuloy natin. So pinapakita rito na ang bawat isa, so for even as the body is one and yet many members. So yung point na gusto ko ipakita kanina, kung ang sa ating Panginoon, ang tanging bagay na kailangan niyang gawin is to die and to give His life upang ang resurrection ay maging inevitable,
Gayon din naman, mga kapatid, sa mga anak ng Diyos. Gayon din naman sa mga anak ng Diyos, ang tanging bagay na dapat mangyari ay ang isang mananampalataya o isang tao ay maging kabahagi ng katawan ni Kristo. At kapag naging kabahagi siya ng katawan ni Kristo, well, ang resurrection is inevitable. Ewan ko kung nakukuha niyo ako, mga kapatid. Dahilan, ang sino man ang katawan ng ating Panginoon, ang church, ang iglesia ng ating Panginoon, sila ay ibabangon. Sila ay i-resurrect. Pero ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang pangusap, hindi tayo lahat ay mamamatay, pero lahat tayo ay babaguhin. Amen? Hindi tayo lahat mamamatay, ang changing natin ay iba-iba. Merong changing mula sa libingan, mula sa isang taong namatay at mula sa libingan ay siya magkakaroon ng changing mula sa kamatayan from mortality to immortality. Diba? Mula doon sa may kabulukan or mula sa corruption to uncorruption. From corruptible to incorruptible. Dahil sila ay nabulok. Samantalang ang iba naman, yun yung mga namatay, di ba? Sinabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ay mamamatay. Pero lahat ay babaguhin. So whether ang pagbabago sa kanila is from corruptible to incorruptible, o yung isa naman from mortal na buhay, pero pwedeng na merong kamatayan, from mortal to immortality. Pero lahat sila ay babaguhin. Pero, ang tanging paraan upang sinabi ng ating Panginoon na sila ay makakaranas ng ganitong bagay, kinakailangan silang makabahagi, makasama doon sa katawan. You get my point? Ang kinakailangan, dahilan ang bubuhayin, ang babaguhin, ang magkakaroon ng changing, ang makakaranas ng changing is the body of Christ. You get my point? It's the body of Christ. So the only thing na kinakailangan ay ang tao ay maging kabahagi ng body yon. And once that you are a part of that body, kapag ang body na ito ay pinalitan o binago o siya ay binangon, praise God, ang lahat ng kabahagi dito ay makakasamang babaguhin. So yan tingnan ninyo yung mga statement na sinabi kanina ng ating Panginoon. Wika niya doon sa chapter 6. Gusto ko lamang balikan yung verse na yon. Verse 54. Chapter 6, verse 54 ng Book of John. Ano sabi diyan? Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang pagbabangong ito na ibabangon sa huling araw ay ito yung tinutukoy na pagbabago, changing. Whatever it is whether it is from corruptible to incorruption or from mortality to immortality, anuman ang kalalagayan, pero silang lahat na mga umiinom, kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo, ay sila yung ibabangon sa huling araw. So that's the reason, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, balikan natin yung verse na ito.
Yung verse ng 1 Corinthians chapter 12. First Corinthians chapter 12. Pinakita roon ang verse 12, pero ang verse 13, sabi riyan, sapagkat sa iisang Espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa iisang katawan. Tayo man ay Hudyo, maging tayo ay Hudyo o Grego, maging mga alipin o laya, at tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. So, titingnan natin, ito yung tinutukoy ng ating Panginoon ng bawat isa na iinom ng kanyang dugo. Dahilan, pag tinignan natin ang dugo, ang mismong naroon sa dugo ay yung buhay. Is that right? Ang buhay ay naroon sa dugo. Well, ang dugo ay ito yung pinaka-physical na bagay, pero naroon sa loob ng dugo ay naroon yung buhay. Di ba? Naroon yung buhay. Kapag nagkaroon ng dahilan tayo ay physical, so physical tayo, at kapag kailangan ng transfusion, kukuha ng dugo mula doon sa isang donor at isasalin doon sa recipient, doon sa pasyente. At kapag yung dugo na ito ay kailangang match sila, ito ay magdudugtong at magbibigay ng buhay doon sa pinagsalinan nito. Diba? Wala namang transfusion na iniinom, di ba? Pinapadaan ito sa vein. Kung pwede lang, di ba, pag kulang ka ng dugo, uminom ka na lang ng dugo. Pero hindi gayon. Alam natin, sa medical process, ang dugo ay hindi iniinom. Ang dugo ay yung meron transfusion. Ito'y pinapasok mismo doon sa vein, at doon sa vein niya ay papasok doon sa kanya at magiging part ng kanyang system ng kanyang katawan at makakatulong ito sa kanya. Amen. At gayon din naman, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, ang Espiritu Santo na ating tinanggap, nang tayo ay nabautismuhan, ito'y kapwa isang Espiritu, ang Espiritu na ibautismo sa atin ay naging daan para tayo maging kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. Tama ba? Yung Espiritu na tinanggap mo, dahilan tumanggap tayo ng Espiritu ng ating Panginoon, nang ito'y ating tinanggap, we become part of His body. At sabi rito, ito rin ay naging tinawag din ito na tayo ay pinainom. Ang pagtanggap mo ng Espiritu ng Diyos ay kagaya na ikaw ay pinainom. Ito yung isang illustration para ipakita ang pagpasok ng dugo o ng buhay doon sa tao. Praise God. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo literal na uminom ng dugo. Hindi tayo literal na kumain ng tinapay, o kumain ng laman rather. Tayo ay uminom ng dugo sa pamamagitan ng pagdating ng Espiritu ng Diyos sa atin. At ito ay nagbigay ng buhay sa bawat isa. Ang sabi rito ng 1 Corinthians chapter 15, pinakita rito,
ang pagkakaiba ng first Adam at ng last Adam. The first Adam is man, verse 15, 1 Corinthians 15:45. The first man, Adam, became a living soul. Naging kaluluwang may buhay. Gumalaw siya dahilan binigyan siya ng buhay. See? So, ang unang Adan ay tumanggap ng buhay. Naging living soul. But the last Adam ay hindi siya tatanggap. Siya ay nagbibigay. The last Adam, which is Jesus Christ, the last Adam became a life-giving spirit. Is that true? It's a life-giving spirit. Siya ay nagbibigay ng buhay sa bawat isa natin through the Holy Spirit that we receive. Ang Espiritu natin tinanggap. At yung bagay na ating ginagawa, yung communion na ito at communion, pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro, ay pagpapakita na ikaw ay patuloy na ang nagbibigay ng sustenance ng iyong buhay spiritual ay walang iba kundi ang kanyang espiritu at ang kanyang mga salita na gumagawa sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, dito sa baging ito, dito ako magtatapos. If the resurrection is inevitable once Jesus gave His life, ang resurrection ay hindi mapipigilan once na siya ay ibinigay niya ang kanyang buhay. That's the only condition na ibinigay sa kanya ng Ama. This commandment I received from my Father. Ang kondisyon, ibigay mo lang ang buhay. At once na naibigay niya ang kanyang buhay, hindi na magiging mahirap ang resurrection. Resurrection will be naturally. Amen. You know, although alam natin that it is supernatural, pero magiging, magiging automatic. Magiging automatic kapag ang buhay, ang ating Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun lamang ang triggering point. Yun lamang ang magiging daan para magkaroon ng resurrection. Sa pamamagitan ng ng kamatayan ng ating Panginoon at magkakaroon. Pag napatay siya, lahat ng pinakita niya after 3 days, ay pagkaraan na siya'y mapatay, then automatic, in the 3rd day, siya'y babangon na mag-uli sa mga patay. At masabi ko mga kapatid, ang pananatili sa katawan ng ating Panginoon na lagi niyang pinapahayag, sabi niya, abide in me, sa chapter 15, manatili kayo sa akin. Kung paano ako'y nananatili sa Ama, kayo'y manatili sa akin. At ang mga salita ko'y manatili sa inyo. Kung kayo'y mananatili sa akin, at ako'y mananatili sa inyo, ang sabi ng Panginoon, ask what you will. Ask what you will, and it shall be done, sabi ng ating Panginoon. Now, ang pinapakita rito, just remain in His body. Remain in His body. Manatili tayo sa katawan ng ating Panginoon. Ang pananatili sa katawan ng ating Panginoon
ang resurrection, ang changing of the body will be, hallelujah, ito ay mangyayari sa sino man na naroon sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Oh, blessed be your name, O Lord. Tulungan tayo ng Panginoon. Ito lamang, ito yung proseso na kanyang ibinigay. Justification. Then, meron siyang mga nakilala ng una pa, tinalaga, tinawag, and then inaring ganap, at niluwalhati. Once na isang mananampalataya, sinabi ng ating Panginoon, sa pangusap niya doon sa John 15, abide in me, wika ng ating Panginoon. Sabi niya, verse 5, I am the vine, and you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen, say amen. Apart from me, you can do nothing. Pero, baliktarin natin ang statement na yan. Apart from me, you can do nothing. But if you are, kung tayo ay nananatili sa Kanya, ano ang mangyayari? Maraming bagay na mangyayari. Is that right? You get my point? Kung hiwalay tayo sa Kanya, wala kang magagawa. Pero kapag ikaw naman ay nananatili sa Kanya, marami ang bagay na manggagawa o mangyayari. Diba? Maraming bagay na mangyayari. At isa sa pinakita rito, hallelujah, praise God, ang changing of the body, ang from corruptible to incorruptible at from mortality to immortality. Kaya, mga kapatid, ang ating ginagawa na communion ay ito ay simbolo lamang ng tunay na nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya na sila ay kumakain ng tinapay na siyang mga salita ng Diyos at sila ay umiinom o ang patuloy na pagdaloy ng buhay ng ating Panginoon na tayo'y nananatili sa Kanya. That's the reason, mga kapatid, ang communion ay hindi ito para sa hindi pa kabahagi ng katawan ng ating Panginoon. Hindi pa sa kanila na hindi na nababautismuhan. Hindi para sa kanila na hindi pa tumatanggap ng Espiritu Santo. Hindi rin para sa kanila na namumuhay at nananatili sa kasalanan. Kundi ito ay para sa kanila na nananatili sa ating Panginoon. Dahilan ito ay nagsisimbolo. It is the sharing, lastly, it is the sharing of the blood. Sabi niya, the cup of blessing which we bless, a sharing in the blood of Christ. And the bread that we break is the sharing in the body of Christ. Purihin ng Diyos, tayo tumayo sa oras na ito, mga kapatid. Praise God, praise God. Amen. Hallelujah. Tayo ba nananatili sa ating Panginoon? We abide in Him. Ang kanyang mga salita ay nananatili, ay nagiging daan para tayo'y
makitang nananatili sa Kanya. Hallelujah.